Hello, magandang gabi, no? Pre-show shoutout muna tayo, umpisa na natin. Okay, maraming salamat sa mga sumusuporta ha. Hindi ko akalain na meron pala. Joke lang. Oy, salamat sa inyo. Ito lang yung paraan para maibalik ko sa inyo yung suportang binibigay nyo sa akin. Hello, Sir Momong. Kamusta na? Sabi nga si Master Gala, talagang pusang gala, hindi na nadala. Ha 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 ha. Sabi ni Sir Momong. Sabi ni Sir Turagsoy, 80-80 yan si Master Gala na yan. Ang 80-80, ito bobo to, no? 80-80. Uso yan eh, 80-80. 80-80. Oo nga naman, ano, bobo. 80-80 yan si Master Gala na yan. Noon pa yan eh, pati yung may sakit sa pag-iisip pinatulan niya. Okay lang yun. May video ba nun? Sabi ni Sir Balong HQ, very convenient ng signage bukod sa di mo na makita while driving, nasa left side pa. Ito yung yung sa tulay kagabi. Oo nga eh, kung makikita mo, no, dito ka nagda-drive, mas importante pang ipakita yung mga pangalan ng kapitan kaysa sa kaysa sa pangalan ng yung kaysa doon sa mismong warning, no. Kailangan mas unahin yung pangalan ng kapitan. Sabi gano'n ni Mr. Zino, 225 daw eyeball. Ito yung code sa radyo, no? Kasi 25 eyeball, 133 asawa. Pero hindi, naalala ko kasi noon, pagka yung cashier namin, siyempre nasa opisina ako, no, yung nanonood sa CCTV, bandang doon sa dulo, naririnig ko yung sinasabi. Sabing ganon, yung cashier kasi nilapitan ng asawa niya. Kasi 'di ba, bawal 'yun eh, parang connivance kasi 'yun eh. Pagka magdududa na agad kasi ang guard noon. Pagka halimbawa, hindi naman bawal na bumili dun yung asawa ng cashier sa supermarket. Pero pag yung asawa ng cashier ng supermarket eh dun magbabayad sa kanya, syempre protocol na ng security guard na bantayan kasi iyon. Kasi syempre baka may connivance na mangyari. Na naririnig ko lang na, oy, andyan yung 26 ng cashier ha. Tingnan nyo maigi. 26. Kaya alam ko tuloy, ang 26 asawa. Subject pala ang ibig sabihin ng 26. O, kita nyo na, sa inyo natututo ako ng mga ganyang bagay. 'Di ba? 25 pala, eyeball. What do you mean eyeball? 25 eyeball? Ano yun? Para makita mo, ganon? Tingnan mo, ganon ba yon? Oy, 25 mo yung ang gulo 26 daw subject. Ito, yung mga tumatanggap naman ako ng argument, 'di ba? Yung mga supporters ni Master Gala, tatanggapin ko naman yung argument nyo. Pero yung mga ganitong mga comment, Brad, lilipas din yan, gandahan mo na lang content mo. Kahit na hindi ko gandahan ang content ko, 'di ba? Kahit lumubog ang channel ko dahil pangit ang content ko, wala pa rin bearing, 'di ba? Mali pa rin yung idol mo na si Master Gala. Mga pinagsasabi nito mga supporter ni Master Gala. Sabi nga ni Redkin Talks, makikisali lang ako sa tanong mo, Sir Bungo, na kung may timbang ba ang kaluluwa o multo. Interesting yung tanong na yan. May mga kwento at experiments dati na nagsasabing may timbang ang kaluluwa. Katulad ng sikat na 21 grams experiment ni Duncan McDougall nung 1907. Ito ba yung sinasabi na kasing timbang daw ng Eminem? May nabasa din akong ganun eh, kasing timbang ng isang Eminem ang kaluluwa. Pero kung ganun ang timbang ng kaluluwa, sa bagay masyadong malaki ang 21 grams sa isang Eminem eh. Kung 21 grams ang timbang ng kaluluwa, sinukat yung katawan bago namatay. Feeling ko nag-expire lang doon yung mga hangin na nasa katawan eh. Kaya siya gumaan eh. Pero kung let's say granting na 21 grams, bakit may mga kaluluwa na pag nagparamdam lumulubog daw yung kama?
Di ba? Kung saan sinukat niya ang bigat ng katawan bago at pagkatapos mamatay. Tapos may maliit na pagbabago sa timbang, kaya naisip niyang yon ang kaluluwa. Pero scientifically, maraming factors na pwedeng dahilan nun tulad ng pagkawala ng bodily fluids. Pwede. Pagbabago ng air pressure, ito yung sinasabi ko. Pero kasi ang kaluluwa ay hindi material, hindi ito gawa sa matter, kaya wala itong timbang o physical na anyo. Ang kaluluwa ay spiritual, kaya hindi ito nasusukat ng science sa paraan na nasusukat natin ng katawan. Very informative. Salamat, sir. Diba? At least natututo tayo sa isa't isa. Sabi gano'n ni Redkin Talks, meron talagang master na puro daldal lang pero mahina naman sa pag-intindi. Kaya siguro paranormal related ang content niya kasi para sa kanya siguro initially di kailangan ng malalim na logic reasoning. Para sa kanya sapat na siguro yung ang assume lang. Ito rin ang napapansin ko na na-exploit nila ang paranormal eh. Pagka hindi nila maipaliwanag ang isang bagay, biglang magre-resort na lang sila sa reason na paranormal nga kasi, parang ganito, no? Kasi sa akin mga kababayan ko, kapag halimbawa, kahit na paranormal pa yan, nagde-demand pa rin yan ng ng scientific logic eh. 'Di ba? For example, no? May sinasaniban, dumugo yung ilong. Kahit pa sabihin mong sinaniban siya, syempre, saan nanggagaling yung dugo? Sa ilong mo. Kasi sila Kuya Red, pag sinasaniban, dumudugo ang ilong eh. Dahil ba sa high blood pressure yon? Sinundot ba ng kaluluwa yung ilong mo kaya dumugo? O ito pa, yung sa manananggal pa, natanong ko rin ito before eh. Yung sa manananggal, di ba? Nahahati yung katawan. Dahil nahati yung katawan niya, syempre, let's say paranormal yun, nabuhay yung manananggal na hati ang katawan niya dahil sa power ng devil. Dahil sa black magic. Kasi yun ang dahilan sa akin eh. Kasi ang unang sabi kong ganon, hindi ba mapaparalyze yung manananggal dahil mapuputol yung spinal cord nun? Di ba? Sabing ganon, tanga ka pala bungo eh. Kaya nga may black magic eh. Pero hindi pa rin, magdedemand pa rin ng ng explanation yun eh, ng logical explanation. Kahit pa sabihin mo paranormal. For example, pag kumain ng manananggal, putol yung bituka nun, syempre, babagsak yung kinain nun. Hindi niya rin ma-enjoy yung kinain niya. Ano ba ang reason bakit kumakain? Para ma-absorb mo yung nutrients, di ba? Paano mo ma-absorb yung nutrients ng kinain mo kung putol yung bituka mo or yung tiyan mo? Eh di malalaglag din yun. Di ba? Kahit pa sabihin ng black magic yan, nagde-demand pa rin ng logical explanation yan eh. For example, yung pagtubo na nga lang ng pakpak ng manananggal, di ba? O bakit yung manananggal niya, bakit may damit pa rin? Kahit tinubuan na ng pakpak. Dahil kung tutuusin, let's say, itong t-shirt ko, manananggal ako, tutubuan ako ng pakpak. Mapupunit ito eh. Siyempre, kailangan lumabas ng kailangan lumabas ng katawan ko yung pakpak. Dahil lalabas sa likod ko, ito, wala namang buhay ito, hindi naman to part ng katawan ko eh. Mapupunit dapat ito. 'Di ba? Logical pa rin 'yon yung dinedemand nun. So paano 'yon? Paano nagkaroon ng damit yung manananggal niya? Kung tinubuan ng pakpak 'yon. Mahirap sagutin, 'di ba? May intindihan ko yung manananggal mo hubad eh. Pero may damit min eh. I don't know kaninong ghost hunter ko ba na dinibunk yon yung manananggal na may damit. Dahil kung tinubuan ng pakpak ngayon, di ba katulad sinabi ko kanina, mapupunit dapat yon. May damit yung di peke. Di ba? Costume. Next. Sabi niya ganon, kung ano-ano ruling, kung ganon ang ruling ng Korte Suprema, malinaw na nag-focus ng kaso ng forcible entry ay hindi kung sino talaga ang may-ari ng lupa o property. Kung sino-sino kung sino may prior possession. Meaning, sino ang unang may hawak o nakatira doon bago ito sa pilitang inukupa ng iba. May mga tao kasi
na kahit hindi ikaw ang legal owner, pero kung matagal mo nang ginagamit at tinitirhan ng yung property, hindi basta-basta pwedeng may ibang papasok at aangkin nito nang walang due process. Correct! Kasi kung ganyan lagi, paano kung ang pumunta doon ay peke yung titulo na na dala-dala? 'Di ba? Katulad ng sinabi ko kasi iniisip din naman ng korte 'yun eh. Malay mo kung itong dala-dala kong titulo ginawa ko lang sa recto tapos pumunta ako doon, ay umalis na kayo diyan, ako may-ari nito, ito yung titulo. 'Di ba? Ako yung may-ari. Layas. Paano namin masisiguro na totoo yung titulo mo? Doon papasok ang korte. 'Di ba? I-verify ng korte yung title mo. Kung totoo yung title mo, korte na mag-uutos, ay lumayas kayo diyan. Ito na talaga yung totoong may-ari. Gets na? Hindi basta-basta kahit may titulo ka doon or ang doon kasi yung matagal nang nakatira doon sa lupa mo na hindi mo. Kaya responsibilidad mo talagang bakuran yung yung lupa mo eh. 'Di ba? Responsibilidad mo yung bakuran, gastusan mo yon. Kasi sakit sa ulo na na magpaalis ng squatter. Kaya kahit pa may title ka, kung ang paraan mo ng pagkuha ay sapilitan o walang due process, pwedeng maapektuhan yung kaso mo. Tama. Kaya importante talaga dumaan sa tamang proseso at hindi yung basta gagamitin ang lakas o dahas para makuha ang isang property. Sa batas natin, syempre sa moralidad na rin, hindi pwedeng basta ako ang may-ari, akin na agad ito. Dapat may respeto sa due process at sa karapatan ng iba. Yung sa moralidad side kasi, sir, actually yung basta ako may-ari nito, hindi rin mag-a-apply kay Master Gala dahil hindi rin naman si Master Gala may-ari ng lupa. 'Di ba? Hindi rin lang naman siya, kaya wala rin siyang karapatan mag-demand doon. At sa moralidad din lang, yun bang syempre may nauna na doon na nakatira, na pwede ka naman pala daw magpaalam, ba't di mo pa ginawa, 'di ba? Next, sabi ni Edgardo Palmera, boss, di ka ba mahal ni mama mo? Ano ba naman yung mga yung mga ganitong comment, no? Yan ang mga ganito kabobo din ang mga depensa ng mga supporter ni Master Gala. Yung mga ganyan. Ito nagagalit kayo. Akala ko ba aakayin mo sila kasi kung mga ganyan naman ang comment sa akin, okay lang sana kung ang comment maayos eh. Pero mga ganito, di ka ba mahal ng mama mo? Lilipas din yan. Okay lang sana kung maayos yung comment. Wala namang problema sa akin nun. Kung nagtatanong din lang naman. Pwede naman tayo magliwanagan eh. 'Di ba? Kahit yung kasama ko, sabi ko ni Ma'am Linsudo, hello Ma'am Linsudo, kamusta ka na? Kahit yung kasama ko sa bahay, nakakita, hindi naman kami matatakotin, kundi kinakausap namin na umalis dahil hindi na territory ng Momo ang bahay namin at yung nagpaparamdam parang bisita na stay in. Tapos aalis, tapos babalik ang Momo, bata, lalaki at babae. Hanggang 4th floor ang building na tinitirhan namin pero 3 pamilya lang ang umuupa at hindi tumatagal ng 1 buwan umaalis. Naghahanap ako ng sagot. Pero pati mga kapitbahay kong Japanese may asin din sila sa front door. Mahirap paniwalaan kung hindi mararanasan. Kasabihan dito sa Japan, wag magpadala sa takot dahil mas lalo lang pang magpaparamdam. Baka may sagot si Sir Ed Kalawag. Ano yan eh, yung ganyan, yung sa Japan to, na-imagine ko tuloy, sa Japan to si Ma'am Linsudo eh, na-imagine ko tuloy yung The Grudge. Parang common yata sa Japan yung ganyan. Di ba? Sa bagay, mapipilitan ka talaga mag-coexist. Yun lang, no? Hindi ko kasi alam yung mga ganyang bagay. Sige, tanong natin kay Sir Ed. Sabi gano'n ni Sir Rafi Domingo. May tumatakbong kaso sa lupa ang pinasukan nila. Kaya hindi pwedeng pasukin dahil hindi pa tapos ang case. Baka may tension na nangyari. Hindi pa rin yun eh, yung sa lupang pinasukan, wala ito eh, hindi, labas ito sa usapan eh. Ang kaso kasi, forcible entry. Di ba kahit pa sabihin mong may tumatakbong kaso or
forcible entry yung ginawa. Walang bearing yon doon sa kasong forcible entry dahil sinabi nga ng Korte Suprema, wala sa pagmamay-ari ang issue kundi sa prior possession. Kahit may tumatakbong kaso doon or ah, kahit sino pang kasi naging domain na yun nung nag-squat eh. Considered na parang territory nila yon. Sana naiintindihan nyo, no? Walang kinalaman yung may tumatakbong kaso sa lupa. Kaya hindi pwedeng pasukin dahil hindi pa tapos ang case at baka may tension na mangyari. Hindi, kung sabi mo yung pagpasok ba ni Master Gala, to be fair naman kay Master Gala, hindi naman siya hindi naman siya titira doon. Magbablog lang naman siya. Kaya lang, yung bang pagpasok niya doon ng walang paalam, may karapatan yun nakatira doon. Kahit pa sabihin mong hindi siya yung may-ari. Kahit nga ganito, bibigyan ko ng example, no? Kahit na alam niyo yung kariton na ginagawang bahay? Kahit yung kariton na yan ay nagpark yan sa bangketa, na hindi niya naman pag-aari yung bangketa, at pinasok mo yung yung kariton niya, na hindi ka nagpaalam, pwede kayo reklamo pa rin. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung forcible entry. Walang bearing yung kung sino may-ari nung kahit pa ikaw yung may-ari nung bangketa, 'di ba? May privacy pa rin kasi yung yung pinasok mo eh. May footage daw yung sa stewardess. Sige nga, pasa nyo nga sa akin. Stewardess. Ano yun? Elevator operator. Mukha lang siguro stewardess. Ma'am Linsudo. Sabi gano'n ni Masaharo. Hello, Masaharo. Makuha yan sa CCTV ng elevator kung sasabay. Dapat i-rewind nila ang CCTV kung meron ba siyang nakasabay. Sabi gano'n ni Civic 0009, 10 codes. 1025 meaning is report to or meet a person. To 1025 report to or meet a person. Yun na yung eyeball na sinasabi. Hello, Ma'am Mario Bonina. Yung BTS daw na Korean group ba yan? BTS. Hindi, pang-asar ko kayan sa sa FLM family noon. Kasi ang tawag namin doon BTS. Bobo tanga si Raulo. Pang-asar ko lang yan. Hindi na. I don't know kung BTS ba na Korean group yan. Or Sabi ni Krauskal, natawa ako doon sa human CCTV daw. Sabi gano'n ni Sir Mario Bonina uli. About sa pag-opera, ako, Sir Bean, na operahan din ng appendicitis. Pumutok na din pero hindi yata lumampas ng 50K. Binayaran namin, yung mga doktor hindi na naningil ng fee nila. Pinabili lang kami ng halos 1 kahon na alcohol. At swero, sabi panglinis daw sa akin kasi dumi daw katawan ko. Swerte mo, sir. Baka naman talaga namang mura pa nung panahon. Ilan taong ka na ba, sir? Nasa 70 ka na ba? Di, joke lang Talagang mura lang noon. May factor din yung yung inflation. Ano ka ba naman, sir? Yung kinikwento kasi ni Ma'am Mori, yun, syempre recently lang yun. Kaya mahal. 'Di ba? Tsaka yung mga doktor nung araw, talagang nagdoktor yon dahil sa passion nilang maging doktor. Hindi yung katulad ng mga doktor ngayon nagdo-doktor para lang sa title, para lang maisabi na doktor sila or Hindi, kadalasan ganun na kasi ngayon eh. Yung magdo-doktor ka hindi dahil gusto mo. Yung para lang sa titulo. Isa pang fan ni Master Gala. Puro kayo walang kwentang mag-vlog. Masakit kasi, ma'am, Ay, sir pala, Ryan Panunsya. Kapag nabasa niya kasi si Master Gala siguro, sabay kinlik niya, hindi niya nagustuhan yung sinabi. Diba? Kaya, yung mga ganitong comment, men. Puro kayo walang kwentang mag-vlog. Hindi niya ka rin kasi mapagtanggol si Master Gala eh.
Kaya pero to be fair naman, parehas na lang kami ni Master Gala na walang kwenta. Sabi ni Sir Mario Bonina, Sir B, tungkol sa post na nireakan mo sa pre-show shoutout. Ang gusto yata ni Kuya doon, parang sheep in a herd mentality na lang. Basta sumabay ka na lang sa agos, basta kung saan ka makikinabang, medyo mabigat din yon sa konsensya. Kung totoong may concern ka sa iba. Wala parang hindi ko nga naintindihan kung bakit ganun Sabi ni Majemain, sa ibang bansa, mga nag-urban exploration, once na malaman nila may nag-stay doon, nire-respeto nila yung mga nauna doon. Etong si Gala kasi feeling talaga niya entitled siya lagi. 'Di ba niya iniisip ang mga sinasabi niya? Yung lumalabas sa bibig niya, explore lang pinunta mo doon. Kung di pwede, di pwede. Di yung ang dami mong inuungkat na personal na problema doon sa lugar na kung tutuusin, wala ka nang dapat pakialam at move on na lang sa ibang lugar na pwede di yung ipipilit mo yung gusto mo. Sa Marinig, accident prone talaga dyan kasi napakadilim at makipot yung daan. Yung pwede naman pumayag na yung yung mag-asawa Nakukuha naman sa pakiusap, mas pinili lang siguro mag-angas. Sabi gano'n ni Nino Emmanuel Caperlac, magkita. 2-5 magkita. Yun ang meaning. Salamat Sir Nino Emmanuel Caperlac. Sabi ni Sir Astral Boy, nangyari yan sa kapatid ko. Tumabi sa kanya yung white lady, naramdaman niya yung kama lumubog. May mga may mga kwento talagang ganun. Sabi ni DJ Reb, bobo yan si Master Gala, parehas ni Donsky, bobo na peke pa. Sabi ni Sir Neil Lester, mataas kasi pride ni Gala. Hello Ma'am Ghost Explorer! Pa-shoutout po, stress reliever ko po ang panonood sa mga reaction mo. Ang dami ko natututunan sa panonood sa'yo. More power and God bless. Anong name nito ni Ma'am? May name ito si Ma'am Si Ma'am Yunil. Kamusta po Ma'am Yunil? Nag-PM sa akin to, sabi ko mag-comment siya kasi nakakalimutan ko kasi pag magpapa-shoutout kayo sa PM. Hello, salamat Ma'am Yunil. Diba, stress reliever daw ako. Hindi po ba kayo nai-stress pag pinapanood ako? Yung iba po kasi nai-stress Salamat Ma'am Yunil. Sabi ni Ma'am Cookie, yan ang sinasabi ko, kung mag-vlog tayo, malaki ang responsibilidad natin. Lahat na nakikita at napapanood sa'yo ay maaring makaapekto sa mga supporters mo. Pwede kang makapag-lead ng maling impormasyon at maling paniniwala. Kung tanga kang vlogger, magiging tanga na din ang mga supporters mo, Master Gala. Obviously, yun, gano'n na nangyari. Swerte na lang kami kasi mga supporters ni Sir Bungo nasa gitna lang, at kung sakali man na si Sir Bungo may ginawang kabulastugan, isa ako sa kukondena sa kanya. Ang kaso, wala naman, Sir Bungo. Marami ako nagawang mali. 'Di ba? Hindi mo lang siguro napapansin. Pero pakiramdam ko pinopolitika nyo si Sir Bungo, ginagawa niyong politika ang ghost hunting. Yes! Napapansin ko rin yan, no? Diba? Sabi ni Carmencita Jamison, good evening. Hello, Ma'am Carmencita. Taga saan po kayo, Ma'am Carmencita? Pag mga ganyang pangalan, no offense, Ma'am, siguro tita levels na kayo? Or nanay levels? Pag ganyan Carmencita ang name Joke lang Ma'am. Love you Ma'am. Sabi ni Pedring, malakas ang loob ni Baklang Gala mang-away. Simula nagka 1 million subscribers, lumaki ang ulo, malakas pa magguni-guni. Kahit walang nakakatakot ko na puro guni-guni. Sabi ni Sir Pedring. Sir Martsan, hello. Sabi gano'n ni Sir Harvey Modestano, kala niya tama sinasabi niya. Wala namang alam si Gala, di marunong rumispeto ng mga matanda. Nagkapera lang Sabi gano'n ni Sir Harvey.
Sabi ni Sir Romel Arellano, Master Gala daw. Ha ha ha. Sabi gano'n ni Sir Norberto Mapola, 80s at 90s umaattend kami ng party dyan sa Marinig. Wala naman kami nakita lakad pa nga pa uwi. Siguro yun yung mga ano, ito nakakwento lang sa akin ha, hindi ko naman naabutan eh. Siguro yung mga party na ina-attendan nyo dyan, sir, yung nilalagyan ng dahon ng nyog ba? Tapos may mga speaker na mga malalaki. Tapos yung mga lalaki, pag sasayaw, kukunin yung mga dalaga na nakaupo. Hindi ko na naabutan yun na nakukwento lang sa akin yun. Sabi gano'n ni Ma'am Eva Santos. Greetings po from Las Piñas. Hello, sir, mga taga Las Piñas. Sabi gano'n ni Sir Pepe de la Rosa. Lumaki na ang ulo niyang si Gala. Sabi daw. Hello, Sir K. Kamusta na? Love Black Angel. Hello po. Sabi gano'n ni Ma'am Maricel Mendoza. Tama ka, idol. Dito sa amin, pag may bakante o wala nakatira sa apartment, tapos may pumasok na ibang tao o pamilya, lalo na kung matagal o ilang taon na silang naninirahan dun sa bahay, hindi sila basta-basta mapapaalis ng may-ari o kaya mga pulis. Ganito ang batas dito. Yes, kasi kailangan mo ng ikorte. Or mas maganda, para hindi na magastusan, kahit sa barangay na lang mag-usap kung paanong remedyo ang gagawin. Kung mga apartment, kaya na ng barangay yan. Yan ganyan. Pero kung yung mga malalawak na lupain, o yung talagang matigas na yung ulo nung kailangan ikorte yun, lalo kung mga 10 plus years nang nakatira doon. Diba? Hello, Ma'am Ani Takda. Kamusta po, Ma'am Ani Takda? Sir Jorland Kaintik. Good evening, sir. Gaganda ng cup nyo, sir. Baka naman. Anong baka naman? Sabi ni Japanese character, iba ang lugar na yan ngayon. Sobrang laki na ng pinagbago dahil sa road widening. Hindi na nakakatakot daanan at naging busy street na rin yan. Dahil sa dami ng housing na dinevelop dyan, malapit lang kami dyan. Okay na. Okay na pala, no? Wala naman na nadidisgrasya doon, ma'am or sir. Sorry, hindi ko mabanggit yung name ni sir kasi Japanese eh. Ano ba name na ito? Wala, Japanese pa rin eh. Hello, Sir Jason Mandreza. Kamusta na? Ma'am Imelda Sugano. Hello po. Sir GC719. Braille Joban Gamyaw. Ma'am May Malagay niya. Hello. Kamusta na? Doon sa isang video. Sir El Jaco, hello. Sir Neil Lester, Jan Crusade, hello. Dr. Sinister, hello. Ay, Drinister pala, sorry. Dr. Sinister, ang basa ko. Sir Momong, hello. Kamusta naman? May malagay niya, Joben Black Angel. Braille Joban Gamyaw. Sir GC719. Ma'am Kopi ko, hello. Sir Bax Ayan. Meron pa nga isa nagpapa-shoutout sa akin kagabi. Buti na alala ko. Kasi hindi siya nag-comment sa akin eh. Yung nanay niya pinapa-shoutout niya eh. Ano ba name mo, ma'am? Naku, pinakahuli ko siyang na-shoutout. Tingnan ko nga dito sa ko. Sa cellphone ko. Wait lang, tingnan natin. Bagal ng internet ko. Ito, sino ba si Zyrel Ignacio Policarpio, pinapa-shoutout niya yung mama niya. Shoutout daw yung mama niya. Ano name ng
yung mama mo? Sana sinabi mo yung name ng mama mo. Ito yung mama ni Sir Zyrel. Ma'am, hello, shoutout po sa inyo. Ayun yung mama ni Sir Zyrel. Hindi ko kung ano name sana sinabi. Yunila! Hindi kasi ako nagbabasa. Yunila. Ma'am Yunila Ignacio. Hello. Si Ma'am Yunila pa rin pala yon talaga. Same anak niyo po si Zyrel. Hello, magandang gabi. Kala ko magkaibang tao. Yun lang po muna. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.